Hello guys, pag-usapan lang natin ang tita ni Kyla Estrada, walang iba kundi si Jelly de Belen. Ayon kasi sa balibalita, Diyos ko, Jelly de Belen itinanggi ang chismis kina Kyla Estrada at Daniel Padilla pero kinikilig yan. Ayon kasi sa karagdagan balibalita, kung bilang auntie or tita, hindi nakaligtas si Jelly de Belen sa mga taong tungkol sa relasyon ng kanyang pamangkin na si Kyla Estrada, anak ng kapatid na si Janice de Belen at aktor na si Daniel Padilla. Yan kasi ang mga napapag-usapan patungkol umano kina Daniel Padilla at Kyla Estrada. Hindi naman talaga nagsalita sina Kyla at Daniel kung ano ang totoo sa chismis sa kanilang dalawa. Ito ay kahit na madalas silang makita magkasama at hindi basta bilang magkaibigan lang ang kanilang ikinikilos. Kaya naman pati ang mga taong malalapit sa sino man sa kanila ay nadadawit at nagtatanong kung may pagkakataon. So ano ang masasabi ni Jelly sa relasyon Kyla at Daniel Padilla? Sa akin kung saan masaya ang mga batang ito, doon sila kung ano ang ikaliligaya nila. Doon sila, sagot ni Jelly de Belen. Pero nang tanungin naman siya kung boto siya kay Daniel Padilla para kay Kyla Estrada ay naiba ang kanyang linya. Papaano nga naman kasi nanay-nanayan yan ni Catherine Bernardo dahil nakasama na yan ni Catherine Bernardo, 'di ba? Sa Katniel noon. Ayokong ma-involve sabay tawa ng malakas ayon kasi sa balibalita. At sa susunod na tanong, ang eyes ni Jelly ay nanlaki. Ano ang masasabi niya sa kumakalat na issue na di umano'y buntis ang kanyang pamangkin si Kyla Estrada at dahil dito may pinikula ito na hindi umano matuloy-tuloy dahil sa kalagayan ito. What? Parang nakakita ng multo si Jelly sa narinig niya. Hindi yan. Hindi totoo yan. Marinig pagtanggi ng aktres na si Jelly de Belen. Siyempre naniniwala naman kami kay Jelly de Belen. Kayo ba? Yan kasi ang sinasabi niya. Siyempre wala pa naman ebidensya na makikita at wala pa naman resibo na pinag-uusapan kung talagang si Kyla Estrada ay buntis na. Kaya nga naman kasi gulat na gulat ang nasabing tita ni Kyla Estrada. Walang iba kundi si Jelly de Belen. Samantalang pinag-uusapan ang kaseksian at kagandaan ni Kyla Estrada sa El Nido, Palawan. Kaya nga naman kasi ibinlandran niya ang kanyang kaseksihan dahil alatang hindi naman siya buntis. Kaya nga naman kasi pinagmamalaki ni Kyla Estrada na talagang siya ay sexy at hindi naman siya buntis, 'di ba? Na talagang normal lang naman sa kanya. Pero hindi naging normal ang issue kay Kyla Estrada. Siyempre nag-react din siya dahil sa mga kumakalat na issue patungkol umano kung siya ay buntis, 'di ba? Alam niyo naman siguro 'yan, 'di ba? Siyempre masakit din 'yun para kay Kyla Estrada, pero para kay Daniel Padilla, alam niya kasi na hindi makatotohanan 'yun kasi wala pa naman nangyayari, 'di ba? Kaya nga naman kasi si Daniel Padilla nagsalita, kung ano man yung mangyayari, hintayin niyo na lang merong mangyari, 'di ba? Kasi nagbabadali nga naman kasi ang mga netizens, lalong-lalo na kasi meron tayong napapabalitaan ula nga naman kasi or prediction. Siyempre yun ay prediction lamang. Nasa inyo na kung maniniwala kayo doon sa ula ng isang manghuhula, doon sa prediction kay Daniel Padilla at Kyla Estrada, samantalang si Daniel Padilla nga, 'di ba, sinasabing tatamaan daw ito ng mild stroke na talagang nakikita daw ng isang manghuhula na overweight na daw ito dahil kitang-kita niyang naiirapan itong magsalita, 'di ba? Dahil inaabol niya daw ang kanyang ininga.
'Di ba? Grabe nga naman kasi tila may nakikita ang manghuhula kay Daniel Padilla, lalong-lalo na kay Catherine Bernardo na talagang pinaiiwas niya. Dahil alam niyo naman siguro 'no, si Catherine Bernardo, talagang maingat naman talaga si Catherine Bernardo lalong-lalo na sa kanyang kalusugan. Kasi kitang-kita niyo naman nagpa-sexy din si Catherine Bernardo na talagang kitang-kita na alam niyo naman siguro napag-usapan din si Catherine Bernardo na tila buntis daw, 'di ba? Nangyari 'yan noong spotted si Catherine Bernardo na napag-usapan sa NAIA silang dalawa ni Mayor Mark Alcala. Malaki lang daw talaga ang puson ni Catherine Bernardo ayon naman sa mga naniniwalang hindi buntis si Catherine Bernardo. Kita niyo naman ang tagal na ng balita ng NAIA na spotted si Mayor Mark Alcala at Catherine Bernardo na talagang hindi naman buntis si Catherine Bernardo. Na alam niyo naman siguro matagal-tagal din pangarap ni Catherine Bernardo na magkaroon din ng anak, 'di ba? Kung hindi sana sila nag-iwalay ni Daniel Padilla, malamang sa malamang kinasal na sila, 'di ba? Na alam niyo naman siguro kung ayaw daw pumayag ni Catherine Bernardo sa kasalan, magkikipag-iwalay daw si Daniel Padilla, 'di ba? Na alam niyo naman siguro sobrang tagal na nila. Almost 11 years, kaso nga lang, di nating alam kung bakit nga naman kasi sila nagkaiwalay. Kaya nga naman, yung mga fans ng Katniel talagang super lungkot, lalong-lalo na yung ibang mga artistang nasilayan ang pagmamahalan Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Kita nyo naman, napakalungkot nga naman kasi ang nangyari. Pero at least, masaya na silang dalawa. Tila pinag-uusapan ngayon na naka-move on na daw ang dalawa dahil deadma lang daw nung sila ay spotted sa Christmas special, sa wedding ni Sadio Marudo at Ria Ataide, parang wala man. Parang walang kibo-kibo. Hindi na ginawa umano ni Daniel Padilla yung ginawa niya noon sa wedding ni Robby Domingo na talagang inahabol-habol niya si Catherine Bernardo. 'Di ba? Na talagang tila may kakaiba na sa mga nangyayari kina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Pero ngayon, mas okay na rin si Kyla Estrada kay Daniel Padilla. Ika nga ng karamihan. At least, masaya sila. At least, nag-i-enjoy naman sila kapag napapansin natin at nakikita natin. Kasi pinag-uusapan naman sila na talagang kumakalat at nagtitrending at nagba-viral ang bawat video at photos na napapag-usapan ang dalawang magjowa na sina Daniel Padilla at Kyla Estrada na tila hanggang ngayon napapag-usapan ang buntis